America First Policy, yan ang pinapatupad ngayon ni Donald Trump, ang Pangulo ng Amerika. Pero alam niyo ba na may naging Pangulo ng Pilipinas ang nagpatupad ng kaparehong polisiya? Tinawag ito na Filipino First Policy. Ang Filipino First Policy ay ipinatupad ni Pangulong Carlos P. Garcia noong kanyang panunungkulan mula 1957 hanggang 1961. Ang polisiyang ito ay naglalayong bigyang prioridad ang mga Pilipino sa larangan ng ekonomiya, lalo na sa pagnenegosyo at pangangalakal upang mabawasan ang sobrang pag-asa sa dayuhang kapital at negosyo. Isa ito sa mga pangunahing bahagi ng kanyang austerity program na naglalayong palakasin ang lokal na ekonomiya at suportahan ang mga negosyong Pilipino. Bilang bahagi ng Filipino First Policy ni Pangulong Carlos P. Garcia, nagpatupad ang kanyang administrasyon ng iba't ibang proteksyonistang hakbang, kabilang ang pagpapataw ng taripa at iba pang regulasyon sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Ang layunin nito ay bigyan ng prioridad ang mga negosyong Pilipino sa larangan ng kalakalan at industriya upang mabawasan ang dominasyon ng mga dayuhang negosyante, lalo na ang mga Amerikano. Kasama rin dito ang pagbibigay ng insentibo at suporta sa mga lokal na negosyante, gaya ng mas madaling pautang at proteksyon mula sa dayuhang kompetisyon. Dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa ekonomiya, maraming Pilipino ang nakinabang, ngunit nagdulot din ito ng ilang negatibong epekto gaya ng pagbaba ng dayuhang pamumuhunan at pagtaas ng presyo ng ilang produkto. Dahil limitado ang teknolohiya at puhunan ng mga lokal na negosyante kumpara sa mga dayuhan, hindi agad lumakas ang mga industriya gaya ng inaasahan. Bagamat may mga positibo din naman na naidulot ito dahil binigyan ng prioridad ang mga lokal na negosyante, maraming Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong lumago sa larangan ng negosyo at industriya. Napalakas din ang mga kumpanyang pagmamay-ari ng Pilipino na humantong sa mas mataas na produksyon at mas maraming trabaho para sa mga mamamayan. Tinaguyod ng patakaran ang pagiging makabayan sa larangan ng ekonomiya na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging self-reliant ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang Filipino First Policy ay may mabuting layunin, ngunit dahil sa ilang limitasyon sa ekonomiya ng bansa noon, hindi ito naging lubusang matagumpay. Kayo mga ka-Joe Facts, sa tingin niyo ba magiging epektibo na kaya ang Filipino First Policy ngayon sa panahon natin kung sakaling ipatupad ito ng kasalukuyang pamahalaan? Ano ang masasabi niyo? Comment kayo at pag-usapan natin.